Dilat na dilat ang mga mata ni Antonio habang pinanonood ang bangkay ng kaibigang unti-unting nilalamon ng lupa. Nagtayuan ng mga balahibo niya sa braso nang maramdaman ang pagyakap ng malamig na ihip ng hangin. Mula sa kanyang likuran, nakaulinig siya ng mga mumunting kaluskos. Agad siyang naalerto. Mabilis nang hinugot ang itak na nakasuksok sa gawing tagiliran. Lumikot ang mga mata habang inihahanda ang sarili sa pagsalakay ng kung ano o ng kung sino sa panig na iyon. Hindi ko akalaing isa palang makisig na lalaki ang aking kakatagpuin. Malambing at mapanuksong sabi ng tinig ng isang babaeng unti-unting iniluluwa ng dilim. Mula dooy lumalabas ang kampo ng kasamaan, ang unang demonyong nilikha ni Satanas, si Lilith. Napanganga si Antonio nang makilala ang nagsasalita. Mildred? Gulat na gulat at takang-taka niyang sambit. Hindi makapaniwala na ang patay na dalaga at ginilitan pa ng leeg ay buhay na buhay at nagsasalita. Hindi niya maintindihan kung bakit kaharap na ito, gayong kitang-kita niya nang matabunan ng lupa. Paano? Bulalas niya. Ngunit hindi na nagawang dugtungan ang sinasabi nang sa isang kisap mata, biglang nawala ang babae. Pahakbang na sana siya upang alamin kung saan ito nagpunta. Ngunit agad siyang natigilan dahil bigla na lamang itong lumitaw sa kanyang harapan. Gahibla lang ang pagitan ng katawan nito sa katawan niya, ng mukha sa mukha niya. Mabilis siyang napahakbang paurong. Sino ka? Nauutal niyang tanong. Kaakit-akit ang ngiting itinugo ng babae. Pinapungay pa nito ang mga mata at saka marahang hinaplos ang kanyang dibdib. Muli siyang umiwas ngunit hindi inaalis ang nagtatakang pagkakatitig na waring ito ay kinikilatis. Mukha at katawan nga ni Mildred ang kaharap niya, ngunit ang duda niya, hindi na ito ang kaibigan nila ni Teresa. Muling nandilat ang mga mata niya nang mula sa itim na kulay ng mga mata nito ay unti-unting napalitan at naging kulay pula. Doon na niya napagtanto kung sino ang dumating. Lilith, mahina niyang sambit. Hindi makapaniwalang totoo nga ang tungkol sa nilikhang iyon at kaharap pa. Ngumiti naman ang babae, katumbas ng sagot na tama ang pangalang itinawag niya. Maganda ang dalagang may-ari ng katawang ito, Antonio. Malambot ang makurba at murang katawan. Hindi mo ba to nais makaulayaw? Mapang-akit at nanunukso nitong tanong. Marahan nitong iniindayog ang balakang habang dahan-dahang inilililis ang laylayan ng bestida, kaya nahahantad ang bilugang mga hita. Sumisilip din ang manipis na saplot sa triangulong paraiso. Hindi pa ito nakontento sa pangaakit na ginagawa. Kinalag nito sa pagkakabuhol ang magkabilang tirante ng damit at hinayaang mahulog hanggang bewang ang tumatakip sa mauumbok na dibdib kung saan ang magkabilang dunggot sa ibabaw ay nakausli at nakatirik. Nagmistulang isang inang nag-aanyaya sa sanggol na hihit-hit. Namula ang mukha ni Antonio. Ipinaling sa ibang panig ang paningin. Totoo namang may angking kagandahan si Mildred, ngunit kaibigan lang ang turing niya dito. Kay Teresa lang nakatuon ang kanyang mga mata
ang kanyang puso, maging ang kanyang puson. Nahihiya siya sa tila pambabastos sa kaibigan at nahihiya rin siya sa kasintahan. Waribay, napakalaking kasalanan ang nagawa. Nagulat siya nang lumapat ang palad ng babae sa mamasal niyang dibdib. Waring nahimasmasan, maagap niyang sinapo ang kamay nito at marahas na tinabig. Naigtad siya nang mabilis nitong naibalik ang kamay at tinangkang hawakan ang kanyang pagkalalaki. Muli niya itong pinigilan. Malakas ang naging pagtawa ng babae na tila ba sinasabing nagpapanggap lang siya na gaya ng ibang lalaki. Mahina rin siya sa tukso at tawag ng laman. Gusto kong gumawa ng kasunduan, Lilith. Matabang niyang sabi pagkaraang mailayo ang sarili. Humalakak ang babae ng malakas. Kasunduan? Ano naman ang magiging kapalit upang pagbigyan ko ang kasunduang iyong nais? Malambing nitong tanong. Mabilis siyang sumagot. Inialok ang kaluluwa. Kapalit ng pagpaslang sa makapangyarihang Dark Lord. Muling humalakhak ang babae. Antonio, hindi ko maaaring baliin ang selyadong kasunduan sa iba. Ang Dark Lord ay likha ng aking kasunduan. Nanlumo siya sa narinig. Gumuho ang pag-asa. Ginaya ng babae ang malungkot niyang aura at saka naglakad paikot sa kanya. Habang pinaparaanan ng magaang na paghimas ang kanyang dibdib at balikat. Huminto ito sa harapan niya. Inilapit ang bibig sa kanyang punong tenga. Nag-angatan ang balahibo niya dahil sa mabini nitong hiningang umiihip sa kanyang balat. Muli sana niyang ilalayo ang sarili nang maagap itong nagsalita. Ngunit, may alam akong ibang paraan. Mabilis niyang naipaling dito ang paningin. Ikinatuwa iyon ng babae. Nakikita nito ang nag-aalab na hangarin sa kanyang mga mata. Ngumiti ito. Isang tusong ngiti, ngunit may hatid na init na nanunuot sa kanyang pagkalalaki. Sinikap niyang kontrolin ang sarili, lalo namang nahamon ang babae. Anong paraan? Tanong niya. Muli itong nangiti at saka pinaglakbay ang daliri sa gilid ng kanyang pisngi. Sa punong tenga na kanina lang ay nilaro pa ng dila. Maaari kitang gawing isang phoenix. Natawa siya sa sinabing iyon ng babae. Phoenix? Ang maalamat na ibon na nagbubuga ng apoy? Aniya, habang pinipigilan ang pagtawa. Sino ang may sabing ang phoenix ay isa lamang ibon? Nakaaaliwang iyong kamangmangan, Antonio. Ang phoenix ay isang tao na nagkakatawang ibon. Alam mo bang, kung gugustuhin mo, ang anumang mahahawakan mo ay magiging abo. At ang kapangyarihang yan ang tanging makapapatay sa Dark Lord. Maharot nitong sabi habang idinidikit ang mauumbok na dibdib sa kanyang dibdib. Muli sana siyang iiwas, ngunit hinila nito ang pantalon niya, kaya muling nagdikit ang kanilang katawan. Ang ibig mong sabihin, mapapatay ang Dark Lord gamit ang kapangyarihang taglay ng Phoenix? Tumango ang babae. Pinapungay uli ang mga mata habang pinagagapang ang kamay sa loob ng pantalon niya. Nahagip nito ang pakay at marahang pinisil. Nayayamot niyang inalis ang kamay nito. Muli naman itong napangiti. Hinagod siya ng tingin na waring isang masarap na putahing kinatatakamang papakin. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan ng isang phoenix
kung pagkatapos ng misyon mo, sasamahan mo ko sa impyerno. Natigilan si Antonio. Gusto niyang paslangin ang Dark Lord, hindi lang para sa mga kababaryo at mga mahal sa buhay, kundi ang mahanap si Teresa at mailigtas. Paano sila makapagsisimulang muli ng kasintahan kung iyon ang kapalit na hinihingi ng babae? Agad itong maniningil. Hindi niya makakasama si Teresa kahit sa maikling panahon lang. Hindi ganon ang gusto niya. Ang alam niya'y isang dekada ang palugit ng bawat kasunduan. Naalarma ang babae sa pag-aalangang iyon ni Antonio. Bahagya itong pumihit patagilid at saka ipinaling ang mukha sa kanya. Gagamitin na nito ang taktika ng panlalansi at panggigipit. Dahil espesyal ka sa akin, Antonio, bibigyan kita ng panahong makapag-isip. Tawagin mo na lang ako kung tiyak na ang gusto mong gawin. Ngunit, hindi ko maipapangakong makararating agad. Hindi lang ikaw ang tumatawag sa aking pangalan. Marami kayo. Napakarami. Ikaw lang ang inuna ko ngayon. Winika nito at saka muling pumihit na tila ba aalis na. Siya nga pala. Sambit nito nang pumihit uli paharap kay Antonio. Nais kong ipaalala sa'yo na si Victor ay walang kasing lupit. Hindi ito mapipigilan sa gustong gawin. Kaakit-akit ang dalagang bihag na nakakulong sa kanyang kastilyo. At di nakakagulat kung alam mo na, lalaki si Victor. Lalaking lalaki. Tulad mo. Nanunodyo nitong sabi at saka tinignan ang ibabang bahagi ng katawan niya sa nasa loob ng pantalon niya na nabuhay at tumindig nang marahan nitong pisilin. Napangisi ang babae nang makitang halos magliyab sa galit ang mga mata ni Antonio. At hindi na nito ikinagulat ang mabilis niyang pagsagot. Pumapayag na ako. Ngiting panalo ang gumuhit sa bibig ng babae. Mabilis itong nakalapit. Humawak sa batok ni Antonio at siniin ng halik ang kanyang labi bilang pagsang-ayon. Muling nayanig ang lupa bilang pagpapatibay sa nabuo nilang kasunduan. Hindi na nakaiwas si Antonio sa demonyong mapanlinlang. Muli niyo po akong samahan sa susunod na kabanata. Ingat po at God bless po sa ating lahat. Bye!